Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo na pong magpasimula sa ating gawain ngayong umaga. Bilang panimula po, tayo po'y umawit doon sa krus. Patuloy po tayong mga kaawitan po. Isa pa po, banal, banal, banal. Maga
Pangunahan po tayo para po sa pambuhan na panalangin po ni Brother Ronnie de la Cruz. Tayo po ay manalangin at Diyos, muli kami po ay nagpapasalamat sa magandang umaga na itinagkalog mo sa bawat isa amin. Ito po, Panginoon, nandito po ang aming po mga puso ng bawat isa na inahalay po namin sa iyo, Panginoon, sa umaga nito. Ang aming pupuri, pagsamba, pagkatila sa banal mong pangalan. Nandito ang bawat puso, pag-isay pa, ay makinig po, Panginoon, sa mga mensahe. Gusto mong abot sa bawat isa amin, sa pamamagitan po ng aming kapatid. Nagagamitin mo po, Panginoon, sa umaga nito. Tawa ang aming kapatid nito ay basbasan mo ng banal mong Espiritu. Ikaw po ang manguna sa kanyang bibig, sa kanyang puso na manggagaling ang mga mensahe. Gusto mong magpaintindi, paunawa sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ganun po kami ng katahimikan. Sawayin mo ang lahat ng o pwedeng humambala sa amin po pagkikinig. Nawa ang amin po mga kaisipan, ang aming puso ay siyempre sa mga mensahe namin po maririnig sa umaga dito. Kalangin din po namin na aming po mga kapatid na wala po sa oras nito, Panginoon. Pagnawayan niyo po sila kung ano po siya ng dahilan kung bakit yung sanibis na nakakapagpakil sa amin. Tulungan sa amin pong pagsamba ay ikaw po ang matnubay sa bawat sa kanila, Panginoon. Sa ganun ay muli ang mga susunod na araw namin kung sa bahay na kasama po namin sa muli po, Panginoon. Hihingi po kami ng patnubay dahil sa umaga nito. Hindi po namin binabalik kung ano po papurit at salamat. Tanging pangalan naman po na aming Panginoon Jesus. Ngayon po, makakarinig po tayo ng isang tanging bilang po na inihanda po ng mga piling miyembro po ng BDSM.
Ang Panginoon po ang siyang napurihan po sa tanging bilang na ating narinig. Ngayon po, inaanyayahan ko naman po kayong tumayo bilang paggalang po sa pagbasa po sa kanyang salita. Makilumas po kayo sa akin from the book of Philippians, chapter 3, verses 8 to 10. Muli po, ang teksto po ng ating pag-aaralan ngayong umaga ay manggagaling po from the book of Philippians, chapter 3, verses 8 to 10. Babasahin ko po ito sa wikang Ingles. Verse 8, Yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. Verse 9, And be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Last verse, verse 10, that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being made conformable unto his death. Maaari na po tayong umupo. Ngayon po, ihanda na po natin ang ating puso at isipan sa pakikinig po sa kanyang salita. Tinatabago ko na po ang ating pong speaker ngayong umaga, si Brother Flor Infante. Magandang umaga po sa inyo lahat. Galing sa mga nakikinig sa FBL, magandang umaga po sa inyo lahat. Salamat tayo sa Panginoon sa panibagong araw na naman at natulog sa atin upang sama-sama tayo mag-aral sa banal na salita po. Tayo muna kayo humingi ng guidance sa Panginoon. Ama namin na dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, mga kamilos na nagpapasalamat na kaming mga anak mo ay patuloy mong tinitipon upang patuloy na makapag-aral sa iyong salita. Ang ito namin, yung salita ay napakalisalo namin na ito ang sandata namin, ito ang kalakasan namin, ito ang patubay namin bilang sa anak mo. At dalangin din natin sa umagang ito, Panginoon, nabigyan mo ng karunungan, nagulala mo sa iyo, upang lubos ang tumay paliwanag ko ang iyong salita. At sa dalangin po namin sa umagang ito, nakipatulang makita at maluwalati, Panginoon. Dalangin po namin ang iyong mga salita ay may pumuhay namin upang sa liman ay patuloy ka namin, paglilipunan, patuloy ka namin sambahin, bilang sa anak mo. Ito pa sa dalangin sa pangalan ng pagkapalitas na si Kristo. Amen. Kaya yung ating pagkulay-bulayan po ngayong umaga na iba ko siya sa Filipos, chapter 3, verse 8 to 10. Tulad ng binasa ng ating kapatid. Sa biyaya ng Panginoon po, habang pinagkulay-bulayan po ito na pinamagatan ko po Son of Christ, upang makilala si Kristo o lubusang makilala si Kristo. Although tayong mga Kristiyano na alam natin si Kristo ay napako sa krus, no? Na siya yung tagapagligtas, tagapamagitan, tagapagkilala, tagapag-provide natin. Siya ang tagapagmahal natin, o mapagmahal, mapagkubaba, at marami pa pong iba, o siya ang lahat-lahat sa atin na minawit po natin. Kaya sabi nga ng Filipos, chapter 3, verse 8 to 10, muli kong babasahin sa wika natin, sabi po niya, Oo nga, at lahat ng mga bagay ay naripong kalubuhan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko. Mahalang-halang sa Kanya ay tinis ko ang kalubihan ng lahat ng mga bagay ay naripong sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo o makamtan si Kristo at ako'y masunduan sa Kanya na walang katwirang aking sarili sa maputid bagay sa kautusan, kundi ang katwirang sa magitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katwirang ng buhat sa Diyos sa magitan ng pananampalataya. Sa last verse po, upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na mabuli at pag-isama ng kanyang mga kahirapan na kayo natutulad sa kanyang pagkamatay. Kaya sa sulat po ni Apostol Pablo, although alam natin bilang sa Kristyano na sulat po ni Apostol Pablo yan dahil sa biyaya ng ating Panginoon po. Kaya sabi niya ni Apostol Pablo, inarin niyang kalugyuhan ng lahat ng mga bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga o lalong dakila ang kagalingan na makilala si Kristo sa buhay niya. Makilala si Kristo o ating Kristo.
dahil sa Panginoon Kristo po, tiniis po ni Apostol Pablo ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inarin niyang sukal lamang o walang kabuluhan po upang sa dakilang kagalingan na makilala si Kristo sa buhay niya. Kaya si Apostol Pablo po ay napakalaga po sa buhay niya ang ating Panginoon Kristo. Kaya napagtagumpay niya po yung mga bagay sa salibutan o yung mga pinagdahan niya sa buhay dahil kay Kristo. Kahit sa ating mga mananampalataya ay napakalaga sa buhay natin na nakilala natin ang tunay na Diyos, ang ating Kristo. O tinanggap natin siya sa buhay natin bilang Panginoon at sarili nating tagapagligtas. Bagamat si Apostol Pablo na nakilala niyang lubusan o tunay niya tinanggap ang ating Kristo doon sa mga Gawa chapter 9. Although si Apostol Pablo, nung naglalakbay po siya, nang malapit na siya sa Damasco, di ba ba kung babasahin po natin yon na lumiwanag sa palibot po ni Pablo. At lumiwanag ang isang ilaw na mula sa langit po. At si Pablo po na si Basto. At may narinig siya isang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinagos? Kaya yung tinig na yon ang tinig ng ating Panginoong Kristo. Kaya noon po sa mga apostol, narinig po yung tinig ng ating Panginoon po. Kaya yung tunay na pagkilala ni Apostol Pablo o yung tunay na pagtanggap ni Pablo sa ating Panginoon Kristo ay nagkaroon siya ng bagong buhay, bagong pagkatao. Kaya yung bawat tao po hindi niya kayang baguhin ang kanyang sarili, ang kanyang mga ugali. Kung wala si Kristo sa buhay niya, o kung hindi niya tunay na kilala ang ating Panginoon sa kanyang buhay. Bagamat tayong mga Kristiyano o hindi pa tayo mananampalataya, na tunay natin ang nakilala ang ating Panginoon sa magitan ng kanyang mga salita. Yun po yung tinig ng ating Panginoon ngayon, ng kanyang salita. Kaya sabi nga ng Romans 10:17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pagkikinig at makakapakinig lamang kung may mangaral tungkol kay Kristo. Kaya sa atin po, nung hindi pa tayo mananampalataya, narinig natin yung tinig ng Panginoon sa magitan ng kanyang salita. May ginamit siyang ibahagi sa atin ng kanyang salita. At ito'y tinanggap natin. Kaya nagkaroon tayo ng pananampalataya sa buhay po natin. Kaya sa Filipos chapter 3 verse 9, si Apostol Pablo po, nagkaroon siya ng katwiran ng pananampalataya dahil kay Kristo. Kaya yung katwiran ng pananampalataya po ay hindi galing kay Apostol Pablo. Hindi galing sa iba't ibang apostol. Hindi galing sa mga hari ng iba't ibang bansa. O hindi galing sa panahon po natin ngayon, kundi galing lamang po yan sa ating Panginoon. Kaya tulad po ng inawit natin kanina, di ba siya yung katwiran, siya yung ating kagalakan, siya yung ating lahat-lahat sa atin, o siya yung pinaka-the best sa bawat isa sa atin po. At wala na mas higit pa sa kanya, kundi siya lamang po. Kaya tayong mga mananampalataya, yan ay katotohanan na nagkaroon tayo ng pananampalataya dahil sa tinig ng Panginoon sa magitan ng kanyang mga salita. Kaya po tayong mga tunay na nakakilala sa ating Panginoon Kristo ay napakalaga sa buhay Kristiyano po natin. Alam ko po yan sa bawat sa atin na napakalaga sa buhay natin si Kristo. At sabi nga din sa huling talata na nabasa natin o binasa ng ating kapatid, kaya pagkabuhay na maguli ng Panginoon Kristo ay makapangyarihan po. Bakit po? Dahil nagbibigay ng kaligtasan sa bawat tumanggap po sa Kanya. Kung walang pagkabuhay na maguli po, walang kapuluhan ang ating pananampalataya o walang kapuluhan ang mga ginagawa natin. Kaya bilang Kristiyano, may pakikisama tayo sa kahirapan ni Kristo. O kapag nakakaras tayo ng kahirapan, natutulad tayo sa Kanyang pagkamatay. So kaya bilang Kristiyano po, may mararasan tayong hirap dahil nga kay Kristo
at tinanggap natin sa buhay. At tayo po'y namatay na sa kasalanan. Bakit tayo namatay sa kasalanan? Dahil kay Kristo na nakilala natin tunay o tinanggap natin siya sa buhay natin o dahil nagsisi tayo sa mga kasalanan natin at pinatawag tayo ng ating Panginoon. Kaya yung tunay na pagkilala natin sa Kristo ay blessing sa atin. Bakit po? Dahil nga nagkaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya. Kaya tayo pong mga Kristiyano ngayon, paano pa natin siyang makilalang lubusan o malalim na sa ating buhay po. Kaya doon sa hinawag natin kanina, ngayon ang ating ilim ng ating puso ay mas makilala siya. Diba? Yun po ang ating iling sa Panginoon po. Yun po yung iling ng puso isipan natin sa Panginoon po. Kaya yung unang punto natin, makikilala natin siyang lubusan sa magitan ng kanyang mga salita o sa magitan ng Biblia na lagi nating nawa. Lagi nating paborito yung Biblia, lagi nating paborito yung basahin bilang isang Kristiyano. Kaya yung verses po dito, 1 John chapter 2 verse 3 to 4, sabi niya, at sa ganito'y nalalaman natin na sa ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Tayong tunay nakikilala sa Kristo, dapat tuparin natin ang kanyang utos o ang kanyang salita. Bakit po? Upang hindi tayo magkasala. Upang hindi tayo mapahamak, upang hindi tayo paluhin ng ating Panginoon po o hindi tayo disiplinin ng bawat mananampalataya. Kaya tulad na lamang po no, ng mga bata tayo, kapag inutos tayo ng mga magulang po natin, di ba ba, sumusunod tayo. Bakit po? Para hindi tayo makalo o para hindi tayo mapagalitan. Kaya tinutupad natin yung utos ng mga magulang natin dahil mahal natin sila. Ganyan din po sa salita ng Panginoon po. Kaya sinusunod natin dahil mahal natin ang ating Panginoon. Sabi nga ng John 14:23, kapag mahal mo ang Panginoong Hesus, tutuparin mo ang kanyang mga salita at ibigin ka ng Ama. Sana lahat tayo mga narito na tunay na kakilala sa ating Panginoon po na dapat tuparin natin ang kanyang utos, ang kanyang kagustuhan, ang kanyang salita. Kapag hindi mo tinutupad ang kanyang salita, ibig sabihin, hindi ka Kristiyano. O nasa sayo pa rin hanggang ngayon yung katuot ng Diyos. O balat araw ay ikaw ay parurusahin ng ating Panginoon po. Kapag sinasabi mo naman na nakilala mo ang Panginoon at hindi mo tinutupad ang kanyang salita, ikaw daw ay sinungaling. At ang katotohanan ay wala sa iyo. Sana bilang sa Kristiyano ngayon, doon tayo sa katotohanan at pagtupad ng kanyang mga salita. Upang matupad po natin yung salita ng ating Panginoon po. Na patuloy natin pag-aralan, paggulay-gulayan ang kanyang mga salita. Araw-gabi, sabi niya ng Diyos na paggulay-gulayan natin araw-gabi upang magtagumpay tayo, sabi niya ng Diyos. Kaya kapag nagawa natin po yan bilang sa Kristiyano, makakapagbigay tayo ng kapulihan sa banalarapan po ng ating Panginoon po. At humingi tayong patuloy na kasipagan na patuloy na paggulay-gulayan, saliksikin ang kanyang mga salita. Sabi nga ng John 5:39, saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Sabi niya, sapagkat iniisip ninyo kasi nasa mga yahon ay mayroon kayong buhay na walang tiyan. At ang mga ito'y siyang nagpatotoo tungkol sa akin. Kaya patuloy natin ubusang kilalanin ang ating Panginoon sa magitan ng paggulay-gulayan, pagsasaliksik sa kanyang mga salita po. Kapag nagawa natin yan, may papangaral natin siya sa mga tao po. Kapag may pangaral natin upang makilala nila ng tunay ang ating Panginoon o tanggapin siya, upang magkaroon po sila ng buhay na walang hanggan o kaligtasan. Alam natin bilang sa mananampalataya, ang kaligtasan na yan ay galing lamang yan sa ating Panginoon po. Kaya ang salita ng Panginoon po ang nagpapatuto na siya ang tunay na Diyos. O siya ang tunay na para tanggapin na makilala pa siya ng lubusan sa magitan ng kanyang mga salita. At bilang sa Kristiyano, patuloy po natin siyang kilalanin sa buhay natin
sa magitan ng kanyang mga salita po. Kapag hindi natin ginagawa po yan na pagbulay-bulay ang kanyang salita, kailanman po hindi tayo lalago sa bukas pagkul natin. Baga po, yung halimbawa, tinanggap na siya, hanggang doon lang po tayo kung hindi natin siya patuloy na kinilala sa magitan ng kanyang mga salita. Halimbawa, pag uwi natin yung ating Bible, pag uwi natin, ialis lang natin. Hindi po ganun mga kapatid, sana yung ating mga Bible ay pangalagahan natin. Dahil yun po yung salita ng ating Panginoon po, na nagbibigay kaligtasan sa bawat tumanggap po nito. Kaya po yung unang punto natin. Pangalawang punto natin, tayong mga tunay na nakakilala sa ating Panginoon po, Yesu Cristo, binigyan niya tayo ng karunungan. Kaya yung verses po nito, 1 John 5, chapter 5, verse 20, sabi niya, at nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo nasa Kanya na totoo sa mga katuwid bagay ay sa Kanyang anak na Jesus Cristo. Ito yung tunay na Diyos at ang buhay na walang ganun po. Bilang Kristiyano po, bilang Kristiyano na nakakilala ng tunay sa Kristo, binigyan tayo ng karunungan po ng Panginoon po. Bagamat dati wala tayong karunungan spiritual, pero dahil sa biyaya ng ating Panginoon, nagkaroon po tayo. Kaya binigyan tayo ng karunungan ng ating Panginoon po upang maruhan po natin ang Kanyang banal na salita. Upang magamit natin yan para din sa Kanya. Kaya bilang Kristiyano po, na alam natin siya yung tunay na Diyos. Kaya pinaglilingkuran natin siya hanggang ngayon. Hanggang wakas ng buhay natin, paglingkuran natin siya. Kaya ang karunungan ay binigay ng Panginoon sa atin, gamitin natin sa pananalita. Ay bahagi natin siya sa mga tao po. Upang marami pa po ang makakilala sa Kanya. O marami pong tunay na tumanggap sa Kanya bilang Panginoon sa rin tagapagligtas. Dapat bilang sa Kristiyano, yung pananalita natin laging may biyaya. Na laging magtalasang asin. Sana yung lasa ng asin na yan ay huwag natin ayahan na mawalan ng lasa. At sana bilang sa Kristiyano, yung ilaw na nasa atin po ay patuloy na lumiwanag o maglingin sa mga tao sa tulong ng ating Panginoon po. Yan ay sinasabi ng Matthew po yan. Kaya ang karunungan po na galing sa Panginoon po, hindi natin pinagyayabang po yan. Kundi ginagamit natin para sa Kanyang kagustuhan at para makapagbigay tayo ng glory sa Kanyang malarapan po. Binigyan tayo ng karunungan po ng Panginoon po upang may sagot din tayo sa mga kapwa mananampalataya natin tulad sa Bible study natin, di ba? May mga question tayo at sa biyaya ng Panginoon po, na isasagot po yan ng iba't ibang kapatid po natin. At sa mga isinishare natin sa tulong ng Panginoon, na isasagot natin dahil sa karunungan na pinagkaloob sa bawat sa atin. Kaya binigyan tayo ng karunungan ng ating Panginoon upang makapag-ingat tayo. Makapag-ingat tayo sa mga maling turo. Paano tayo makakapag-ingat sa maling turo? Malalaman natin po yan. Yung maling turo, kung hindi pinapahayag ang ating Kristo ay hindi sa Diyos. Yun po yung Anti-Kristo, sabi nga ng 1 John 4:3. At sabi rin ng 2 John chapter 1 verse 10, sabi po niya, kung ang sino'y dumating ang sino man at hindi dala ang aral na ito, kung aral ni Kristo ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay at huwag ninyo siyang batiin. Diba? Bagamat napakahirap gawin, pero yung po yung sinasabi ng salita ng Panginoon po. Kahit masakit sa tao, gawin natin yan para sa Panginoon po. Huwag po tayong mahiya o huwag tayong matatakot sa tao, kundi gawin natin para sa Panginoon. Lalo na kung dala niya ang maling turo. Sabi nga niya, kahit batiin daw, huwag natin gawin. Pero bilang isang tao, minsan, no, dahil sa paggalang, binabati natin. Pero sabi nga ng salita ng Panginoon, huwag natin batiin. Kaya bilang isang Kristiyano na sana maging hamon sa atin, kundi patuloy tayong manindigan sa katotohanan bilang isang Kristiyano. Sabi nga ng Ephesians chapter 5 verse 15, tulad ng verses kumapong sa ating Bible study, sabi niya na mag-ingat nga kayo lubos kung paano kayo lumakad, huwag gaya ng mga mamang, kundi gaya ng mga marurunong, sabi nga sa salita ng Panginoon po. Kaya bilang mananampalataya, lumakad tayo ng may karunungan sa biyaya ng ating Panginoon po, upang makapag-ingat tayo sa mga maling turo o sa kalaban po natin.
Tulad na lamang po, halimbawa, pinasyalan natin ang ating kapatid. Di ba, pag pauwi na tayo, sabi niya sa atin, kapatid, mag-ingat ka. Ganyan din sa ating pananampalataya, mag-ingat tayo. Mag-ingat tayo sa mga paligpuro. O mag-ingat tayo sa kalaban po natin upang hindi tayo madaya o hindi tayo mabihag ng kalaban po natin. Although bilang isang Kristiyano, alam natin ang kalaban natin ay napakatalino niya. Alam niya kung paano tayo masisilaw. Di ba? Umatak sa magitan ng kainahan natin. Alam ko po, kahit na Kristiyano tayo, marami pa po tayong kainahan dahil nasa laman pa po tayo. Pero sana po, yung karunungan na galing sa Panginoon, gamitin natin yan. Kung meron tayong napapakinggan na marituro o dumadahan sa atin, huwag natin yan i-accept. Kaya bilang isang Kristiyano po, sana yung karunungan na galing sa Panginoon, gamitin natin patuloy para sa Kanya. Sa mga bagong mananampalataya, kung wala pa tayong karunungan na mula sa Panginoon po, o kakaunti lamang po, sabi nga ng Panginoon po na umingi tayo ng karunungan sa Kanya at bibigyan niya tayo. Tulad nga ni Haring Solomon, dati wala siyang karunungan, pero umingi siya sa Panginoon po at binigyan po ng Panginoon ng karunungan. At nung nabubuhay po si Apostol Pablo, ay si Haring Solomon, alam niyo po, siya naging napakayaman at siya yung dakilang, yung ari ng mga ari, siya yung ari na napakayaman, napakarunong. Kung alam natin yung ari ng mga ari, walang iba, kundi ang ating Panginoon sa Kristo lamang. Kaya po yung pangalawa natin. Sana patuloy natin gamitin ang karunungan mula sa Panginoon po. Kaya yung pangatlo po, tayo mga nakakilala sa ating Kristo, binigyan tayo ng kalakasan. O doon kanina, karunungan, ngayon ay kalakasan. Yung verses na kinuha ko ito, 1 Timothy chapter 1 verse 12, sabi niya, nagpapasalamat ako sa Kanya na nagpapalakas sa akin kay Kristo Jesus na Panginoon natin, sapagkat ako'y inarin niyang tapat na ako'y nilagay sa paglilingkod sa Kanya. Kaya ang Panginoon lamang po ang nagbigay kalakasan sa atin. Simula nung tinanggap natin siya o nakilala natin siya tunay sa buhay natin, hanggang wakas ng buhay natin, siya pa rin po yung magbibigay kalakasan sa atin. Dahil sa Kanyang kapangyarihan, kaya patuloy tayong nagiging malakas. Kaya napapaglingkuran natin siya sa buhay Kristiyano natin dahil sa kalakasan ipinagkaloob niya sa bawat sa atin. Sabi nga ng Pilipos chapter 4, I can do all things through Christ who strengthens me. Lahat ng bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa atin. Walang ibang nagpapalakas sa buhay spiritual natin, walang iba kundi ang ating Pasuristo. Sa mga pagsubok, problema, suliranin natin na pagdadahanan po, siya pa rin po yung nagpapalakas sa atin para malampasan po natin. Bagay sa mga kapatid natin na nagtatrabaho, ang Panginoon pa rin po ang nagpapalakas sa kanila para matugunan po nila yung bawat pangangailangan po nila. Higit sa lahat po sa buhay spiritual natin, siya po yung nagpapalakas sa atin. Although bilang isang Kristiyano, hindi naman lagi tayong tuloy-tuloy na malakas, minsan nangina tayo dahil sa mga pinagdadahanan po natin. Pero siya pa rin po yung nagbibigay kalakasan sa atin. Pero hindi naman ibig sabihin na lagi tayong mahina, hindi po. Hindi po ganun yung buhay Kristiyano. Minsan, alam ko po, minsan nangina tayo dahil sa mga pinagdadahanan po natin, pero hindi tayo manatili sa kainahan. Tulad po ni Apostol Pablo, kung babasahin natin yung 2 Corinthians chapter 12 verse 10, doon sa last stanza, sabi niya, sapagkat pagka ako'y mahina, ako nga'y malakas. Diba? Alam na po kayo, napakagandang memory verse po yan. Kaya si Apostol Pablo po, kapag nakakaranas ng mga pagkapi, sa mga pangangailangan, sa mga pagkakausig, sa mga paghinagpis, nagiging malakas po siya. Bakit po? Dahil kay Kristo nakasama niya. Kaya kung wala si Kristo sa buhay ni Apostol Pablo, wala siyang kalakasan spiritual. Ganyan din po tayo. Sana lang tayo kapag nararanasan natin ganyan bagay sa buhay natin, maging malakas tayo. Dahil kasama natin si Kristo sa buhay natin. Minsan kaya nararanasan natin yan para lalo tayong matibay sa buhay spiritual natin o sa buhay pananampalataya po natin. Kapag mahina tayo, minsan mahina tayo, di ba? Siya pa rin po yung umalalay sa atin para maging malakas tayo. Kapag mahina tayo, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Hindi niya tayo iiwan dahil yung pangako niya sa bawat sa atin po. Tulad ng sinasabi ng Hebreo, sabi niya, hindi po kayo iiwan o hindi kayo pabayaan sa mga paraan. Kaya kapag nangina tayo, pangawakan natin na nandiyan ang Panginoong Jesus.
na hindi niya tayo pababayaan, kundi patuloy niya tayong bigyan ng kalakasan sa buhay Kristiyano natin. At alam ng Panginoon po kung paano tayo lalakas. Bilang isang Kristiyano, paano ba tayo lalakas? Lalakas tayo sa magitan ng kanyang mga salita. Malakas tayo kung sumasamba tayong patuloy sa Kanya. Malakas po tayo kung lagi tayong sumusunod sa Kanya. Malakas po tayo kung lagi tayo sa fellowship ng ating Panginoon o lagi tayo sa gawain po niya. At malakas tayo kapag napapakinggan natin ang Kanyang salita tulad po ngayon. Malakas tayo kung patuloy natin pag-aralan, pagkulay-bulayan ang Kanyang mga banal salita. Kaya bilang mananampalataya po, nagpapasalamat tayong patuloy sa kalakasang physical na pinagkakaroon sa atin ng Panginoon po. Higit sa lahat po, yung buhay spiritual natin na nakapalagay sa atin. Although si Apostol Pablo, ilahin niya kalugihan ng lahat ng mga bagay dahil kay Kristo. Di ba? Kaya yung pangapat natin, tayong mga tunay na nakakilala sa Kristo, binigyan niya tayo ng pagtitiis. Although dun sa verses natin, dun sa Filipos chapter 3 verse 8, kung muli natin babasahin ko, si Apostol Pablo, nagkaroon ng pagtitiis. Pagtitiis sa mga bagay, o tinis niya yung kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkilala sa ating Kristo. Although bilang sa Kristiyano na alam natin ang buhay ni Apostol Pablo na kahit mahalaga yung mga bagay niya sa buhay niya o yung buhay niya mismo, inari niyang sukal lamang o walang kabuluhan po dahil kay Kristo. Kaya si Apostol Pablo namuhay na may pagtitiis sa mga naranasan sa buhay. Sa pagtitiis, sa pagusig, sa pagkukot siya ng mga tao sa kanya. Nagtiis po siya upang magampanan niya ang katungkulan niya sa ating Panginoon po na mangaral sa kanyang mga salita. Kaya si Apostol Pablo, mapagtiis siya sa lahat ng bagay sa tulong po ng Panginoon. Mapagtiis siya sa tukso ng kalaban. O yung mga lahat ng mga apostol na mapagtiis sila sa tukso ng kalaban dahil sa tulong ng ating Panginoon po. Ganyan din po tayo mga Kristiyano ngayon. Kapag mapagtiis tayo sa tukso ng kalaban, sa mga pagsubok na pinagdadahanan natin, sabi nga ng salita ng Panginoon, hanggang bukas kapag mapagtiis tayo, meron tayong gantimpala ng mula sa Panginoon. Yan ay sinasabi ng James 1 po. Kung meron tayong tayo mamaya, pwede natin basahin po yan. James chapter 1 verse 12 po yan. Napatuloy natin itong isabuhay. Kaya si Apostol Pablo, kahit kinukot siya, pinagusig, pinapahirapan ng mga tao po, mapagtiis pa rin siya dahil kay Kristo. O yung mga iba't ibang mga alagad ng Panginoon po, mapagtiis sila dahil kay Kristo. Kahit sa ating mga Kristiyano ngayon, dapat mapagtiis tayo. Kung wala si Kristo sa buhay natin, kahit katiting, wala tayong pagtitiisan ng mga bagay. Bagamat hindi natin matutularan yung pagtitiis ng Panginoon po, ang mahalaga po, meron tayong pagtitiis na mula sa Panginoon po. Kaya ang nagiging halimbawa sa atin yung pagtitiis ng ating Panginoon po. Di ba, nagtiis siya sa hirap para sa ating lahat po. Nung pinagbayaran niya ang ating mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo po. Tinis niya ang lahat ng hirap dahil sa pag-ibig niya sa bawat sa atin po. Kaya sana bilang sa Kristiyano na patuloy nating alalahanin ang dakilang ginawa ng Panginoon po o yung dakilang pagtiis niya para matularan natin siya sa pagtiis po habang nandito tayo sa mundo ito, habang malakas pa po tayo, habang may hininga pa po tayo. Sana matularan natin ang pagtitiis ng ating Panginoon sa tulong niya po. Yun po yung pangapat. Panglima, last point po natin. Tayo mga tunay na nakakilala sa Kristo o tumanggap sa Kanya, sumasagot siya sa panalangin po natin. Madalas ito yung nagbibigay, no? Kaya yung verses natin dito, 1 John chapter 5 verse 15, sabi niya, at kung ating nalalaman na tayo dinilig niya sa anumang ating umin, ay nalalaman natin na sa atin ang mga kailingang sa kanyang ating iningi. Alam natin po, bilang isang Kristiyano, na pinapakinggan tayo ng Panginoon sa bawat panalangin natin sa Kanya. At ibinibig niya yung bawat iningi natin sa Kanya. Halimbawa na lang po, no? Halimbawa, mayroon tayong karamdaman, mayroon tayong suliranin. Humingi tayo sa Kanya sa magitan ng panalangin, sabihin natin, sinasabi natin na Panginoon, pagdating mo ako. Diba? Kung kalooban niya, gagaling po tayo. Tulad ng mga kapatid natin na nagkaroon ng karamdaman, kalooban ng Panginoon na pinagaling sila. May mga kapatid din tayo na hindi pinagaling ng Panginoon po, pero yung po yung kalooban niya para makasama po ang ibang kapatid natin doon sa langit. Kaya yung kalooban ng Panginoon po, ang patuloy na masusunod po
Kaya ang Panginoon po, laging sumasagot sa dasal natin. Alam natin yan bilang isang Kristiyano. Ang sagot niya sa atin minsan, yes, no, and wait po. Di ba, bilang isang Kristiyano, kapag nanalangin tayo sa Panginoon, nanalangin tayo sa Kanya, di ba, nanalangin po tayo sa Kanya, nag-yes po siya. Di ba, masaya-masaya po tayo. Pero, kapag nanalangin tayo sa Panginoon, nag-no siya, nalulukot po tayo. Bakit po? Dahil nasa laman pa po tayo, kaya nalulukot tayo. Pero hindi naman ibig sabihin na manatili tayo sa kalukutan. Hindi po. Dahil yun po yung kalooban ng Panginoon, dahil yun ang makakabuti sa atin bilang isang Kristiyano. At dapat po bilang isang Kristiyano na matuto tayong maghintay sa panalangin natin sa Panginoon po. Halimbawa, Panginoon, yung hinihingi ko sa'yo, hindi mo pa binibigay. Kailan bibigay? Nagmamadali ako. Hindi po ganoon. Dapat matuto tayong maghintay sa panalangin natin sa Panginoon po. Kaya dapat po ganun gawin natin. Halimbawa po, no, humingi tayo ng material na bagay sa Panginoon, dinadalangin natin. Gusto natin na magkaroon ng bagong cellphone. Bagong cellphone na iPhone o anumang bagay na mahal sa cellphone. Ipinagkaloob niya, di ba, masaya tayo. Pero halimbawa, humingi tayo ng sasakyan. Hindi niya ipinagkaloob, nagno ang Panginoon po. Kaya nagno ang Panginoon po para yan ay makakabuti sa atin. Para hindi tayo mapahamak, hindi tayo mapalayo sa gawain po ng ating Panginoon. Pero may mga kapatid din na binibigyan po ng Panginoon ng sasakyan para magamit sila sa gawain po ng ating Panginoon po. Ang ibig sabihin dito, minsan nag-yes, nagdano ang Panginoon po. O matuto tayong maghintay. Kapag hindi, binigay po ng Panginoon yung panalangin natin. Halimbawa, hindi pa nag-yes, hindi pa nagdano ang Panginoon po. Tulad ng ating maghintay po tayo. O kung hindi niya ibinigay, huwag tayong tatalikod sa Kanya. Huwag tayong magtatampo sa Kanya. Huwag tayong magagalit sa Kanya. Kundi magpasalamat tayo. Dahil yan ay makakabuti sa bawat sa ating mga Kristiyano po. Kaya sana bilang isang mananampalataya, huwag tayong magsawang manalangin sa Panginoon po upang kausapin natin siya. Ganyan po yung tunay na Kristiyano, matyagang manalangin. O laging manalangin po bilang isang Kristiyano. Kaya bilang isang Kristiyano, hindi lamang isang beses, dalawang beses tayo nananalangin po. Maraming beses po yan bilang isang Kristiyano. At lagi natin idalangin ang bawat sa atin na nasa mabuti tayong kalagayan, nasa magandang kalusugan tayo sa tulong ng ating Panginoon po. Ipanalangin natin ang bawat isa. At ipanalangin din natin yung mga kapatid natin na patuloy na ginagamit ng Panginoon po sa iba't ibang lugar tulad po ni Brother Alan na nasa Bataan po. Lagi na siya ipanalangin na paayos din siya makauwi. Ganyan po yung mga kapatid din natin na narito na ginagamit ng Panginoon po na ipanalangin natin sila. Higit sa lahat po na ipanalangin natin yung gawain ng Panginoon upang magpatuloy ito. Diba, yun po yung gusto natin, pero yung pag-gustuhan pa rin ng Panginoon po, ang masusunod pero lang po, hindi pababayan po ng Panginoon ang kanyang gawain. Na patuloy itong magpapatuloy. Kahit wala man tayo, kahit mga matatanda sa iglesia, meron pa rin siya ilalagay ang ating Panginoon po. Ay mga hangaran natin sa Kristiyano, yung mga kabatahan, yung mga anak natin, gusto natin na balang araw ay makakapag-ikot sila sa ating Panginoon po. Yun po yung dasal natin bilang isang Kristiyano, bilang isang ama, bilang isang magulang. Kaya yung conclusion po na bago po yung conclusion, i-review lang po natin. Kaya yung unang punto natin na paano pa bilang sa Kristiyano, paano pa natin siya makikilala ng lubusan. O yung hangaran natin, makilala pa siya ng lubusan sa pamagitan ng kanyang mga salita, sa pamagitan ng Biblia. Pangalawa, tayo mga tunay na nakakilala sa Kristo, binigyan niya tayo ng karunungan. Sa karunungan na yan, gamitin natin para sa Kanya. Para i-share natin ang kanyang salita. Pangatlo po, binigyan tayo ng kalakasan. Sabi nga sa salita na po, hindi tayo mananatili sa kainahan, kundi ako tayo magkalakas. Dahil nandiyan lang po ang Panginoon na umahalalay sa bawat sa atin. Hindi tayo iiwan, hindi tayo pabayaan bilang isang anak niya. Kaya pangapat po, binigyan tayo ng pagtitiis. Sana yung pagtitiis na yan, lagi natin humingi sa Panginoon po. Although minsan nagpapulong tayo sa ganitong bagay. Minsan konting nagagalit tayo. Pero sana sa biyaya ng Panginoon po, mapagtiis tayo. Panglima po, binigyan tayo, sumasagot siya sa bawat panalangin natin sa amin. Yung conclusion na ginawa ko dito, John 17:3. Sabi niya, ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at siya iyong sinugo sa makapit bagay si Yesu Cristo. Kaya tayong lahat na nakilala sa Panginoon Cristo, siya yung nag-isang tunay na Diyos ang Panginoon Cristo po. Alam natin po yan na siya lamang po yung tunay na Diyos sa magitan ng kanyang anak.
Although alam natin may tatlong person ang ating Panginoon, pero siya isang Diyos lamang. Yun po yung anak, ang ating Kristo, at ang Ama, ang ating Diyos, at yung Holy Spirit o Banal na Espiritu na nasa atin nung tinanggap natin ang ating Kristo sa buhay natin bilang Panginoon sa sarili natin tagapagligtas po. Kaya yung bawat tunay na nakakilala sa Kanya, meron silang buhay na walang hanggan. Although, matanggapin, matatanggap lang po natin yan pag wala na tayo sa mundo nito. Pag wala na tayo sa katong ito na nabubulok, maraming karamdaman, maraming kahirapan. Pero sana bilang isang Kristiyano, ang angarin natin ay pakilala si Kristo sa mga tao ko. Ang tanong po ba, yan po yung angarin natin bilang isang Kristiyano ngayon. Sana sa tulong ng ating Panginoon po, yun sana yung angarin natin na ipakilala si Kristo sa mga tao, sa magitan ng kanyang mga salita. Kaya magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang. Habang pinagbubulay-bulayan po natin ang mga salitang ating narinig ngayong umaga, tunay nga po na napakasimple po ng hamon ng mensahe na ating narinig ngayong umaga ay ito ay mas kilalanin pa po natin ang ating Panginoon sa ating pang-araw-araw na buhay. Hindi wag lang po yung malaman po natin yung mga tungkol kay Kristo, kundi siya po mismo ang mas makilala po natin. Ngayon po, bilang pangwakas po, tayo po ay umawit. Taglayin ang ngalan. Kaligtasan
Pangunahan po tayo sa Brother Nat sa ating closing prayer. Ay po yung langit. Dakilang Ama, hindi ko alam ba sa iyo. Dahil muli at pagkakataon ng tinig na tulad mo sa amin, upang kami makarinig muli at pagkakagal ko ng iyong salita. Salamat sa inyong lingkod na ibinayo ko sa lugar. Salamat sa kayang magpaliwanag ng iyong mga salita. Salamat po sa pagbuhay ng Banal na Espiritu na habang siya ay nakatayo sa likuran ng Biblia, nakita namin ang iyong pagkakaisa. Salamat din po sa mensaheng pinatuloy mo sa amin. Ang dalangin po ng bawat isa ay kakamta ng biyaya ng iyong mga salita na narinig po ng bawat isa. Gawa ang mga hamon na iniwan sa kalagyan namin ay tanggapin namin bilang mga Kristiyano upang sa aming buhay lalo ka pang makilala ng Diyos. Salamat po at patuloy mo pong ingatan ng bawat isa na kung paano idinako mo po sa lugar na ito ng aming pagtitipunan ay ganoon din pag-ingat ng pagtulog mo sa pag-uwi sa kanyang tahanan. Salamat po sa iyong gabay, salamat sa iyong patubay, salamat sa iyong mga salita, salamat sa bawat Kristiyano nagbigay po ng kanilang panahon upang magkasama-sama po kami sa kabila ng hindi magandang panahon, inilang pa rin nila ang kanilang oras para sa pagtitipunan. Sa iyo po lagi ang patulihan, kalangilan, kalagatian, pangalan po ng aming mga namin sa Jesus. Doon na po nagtatapos ang ating gawain ngayong umaga. Muli po isang mapagpalang araw po sa ating lahat.